Hello everyone! Welcome po sa aking YouTube channel. Ako po si Tita Ems. So, ayan nga po, no, for today's video ay isi-share ko lang yung komento ng aking neighbor dito kung bumebenta pa ba raw ang aking tindahan. So, ayan nga po guys, no, kung bago ka pa lang sa aking channel, papindot naman ang subscribe button dyan. Paki-like and share na rin po ng iba ko pang mga video. Salamat po ng marami! So, ayan nga po guys, no, may nag-comment kasi na isang neighbor na minsan lang siya bumili sa tindahan ko pero nag-comment siya ng ganun na kung bumibenta pa ba raw ang tindahan ko. So, akalain mo yan, minsan ka lang bumili sa tindahan ko may ganun ka pang tanong. So, hindi naman ako nagagalit. So, in-explain ko sa kanya na mahalaga sa akin ay may pumapasok kahit piso sa tindahan ko. May pumapasok na pera sa harap ng bahay ko. Kahit piso lang yan. Actually, makabenta lang ako ng 500, 300, masaya na ako nun. Makalagpas ako ng 1,000, mas masaya ako dun. 'Di ba? Guys, lalo ngayon, August, talagang napakahina ng tindahan. Lalo't pat nag-uulan. Walang tigil ang ulan ngayon. Kaya talagang may katumalan ang tindahan. Pero hindi ako nag-expect ng mga sa tindahan ko kasi ang mahalaga hindi ako umuupa. Kaya hindi ako nagpupursige na kailangan kong gumising ng ganitong oras, kailangan na hindi ako magpahinga dahil may mga bayarin akong dapat asikasuhin, intindihin. Pero guys kasi ang benta sa tindahan ay tindahan lang. Hindi kasi ako kumukuha dito ng panggastos o pambayad ng bills. Ano yun? So, may bumili lang na interrupt tayo. Ito Ano te? 20. Thanks. So, ayan. Actually, ang benta ko lang sa camel ay 9 pesos. Iba kasi ang presyo ko sa gabi at iba ang presyo ko sa umaga. Sa hapon. Nagbubukas po ako ng tindahan ay 12 o'clock in the afternoon, alas 12 ng tanghali. Magsasara ako niyan alauna, alas 2 ng madaling araw. Pero kung minsan, ay nagigising ako ng mga bandang 8, 7. Pag may kumatok na sa tindahan, pinagbibigyan ko na rin. Tapos, pag talagang dalawin na ako ng antok, yun doon na ako matutulog. So, ayan nga guys, no, mabalik tayo. No. Ito yung tindahan ko ay benta ng tindahan ay hindi ko ginagalaw. Pangkain ko lang kasi ako lang naman mag-isa. Salamat kung bigyan ako ng pagkain ng anak ko kasi may pamilya na siya. Kasi dito sa bahay ako na lang mag-isa. May ibang pinto kasi yung anak ko. So, salamat kung maalala nila akong bigyan ng pagkain. So, di bale, ang pinaka ano ko na lang ay yung pagkain. Kasi, hindi naman ako dito kumukuha ng pambayad ng bills, ng mga Meralco, tubig, Netflix, Wi-Fi. Hindi naman ako kumukuha dito sa benta ng tindahan. So, ang benta ng tindahan ay fixed lang para sa pambayad ko ng utang, pangkain, panggala. Pagka may pangsamba, ako aalis kami, magsasamba kami, dito ako kukuha ng pamasahe, pang samba namin. So, ayun,
Kasi may other source naman ako na pinagkakakitaan at doon ako kumukuha ng pambayad ko sa mga bills. So, kung tatanungin niya na kung bumibenta ba raw ang tindahan ko, bumibenta naman din kahit papano kasi ang ginagawa ko, kung halimbawa ngayon ay naglabas ako ng 2,000 na pinamili, ang gagawin ko niyan, 50, 100 itatabi ko hanggang sa maipon ko na yung 2,000 inilabas ko. Tapos, yun, basta hiram balik, hiram balik. Parang naglalagay lang ako ng yung 2,000 inilabas ko halimbawa, no? Kung mga, halimbawa, na sa loob ng isang buwan, nabalik na yung 2,000 yun, o mga 15 days na ibalik ko na yung 2,000 yun, syempre may tubo na yun dahil may mga natitira pang mga paninda. Ipapamili mo na naman yun ng ibang mga bago kasi ang style ko naman din ay hiwalay ang benta ng sigarilyo, hiwalay ang benta ng tindahan, at hiwalay ang benta ng load. Ganyan ang ginagawa ko para mapaikot talaga ng husay. Halimbawa, ang inilabas ko dito ay 5,000 sa sigarilyo. Kailangan yung 5,000 mabalik yan. O, siyempre may tubo rin yan. Ngayon, yung sa load, madalang na rin ang load dito sa dami nga po ng tindahan. Pero ang GCash naman ay malakas. Pati yung Paymaya ko ay medyo humahabol-habol na rin sa ng GCash. Hindi na rin nagpapahuli ang Paymaya ko sa akin. Kasi dito sa lugar namin, ako lang daw yung may Paymaya. Kasi every time na may magpapakash in, may magpapakash out ng Paymaya, dito talaga sila nagpupunta sa tindahan ko. Kaya medyo nakakabawi ako kaya ang tindahan ko hindi ko na masyadong nilalagyan ng laman. Kasi mas nakapokus ako sa GCash at saka sa Paymaya. So kaya kahit papano nakakabenta pa rin. Yun nga lang, hindi na wag na ako mag-expect ng aabot ng 10,000, ng 10K ba, 10,000 pataas. Hindi na ganun. Hindi na ganun ang nabebenta ko. Masaya na ako na may pumapasok sa akin na lagpas 1,000. Masaya na ako. At mas masaya ako kapag lumagpas pa talaga sa talagang 'di ba? So, yun lang po guys. Hanggang dito na lang ang video ko. Na-share ko lang sa inyo yung alam niyo na yung mga minsan lang bumili chichismis pa. So, na-share ko lang din kung bumibenta pa ba raw yung aking tindahan. So far so good naman na bumibenta pa rin naman. Kasi kung hindi ito bumibenta, matagal ko na itong sinara. Tsaka kasi, ito na dito na ako lumaki sa tindahan. Una pa kasi tindahan ito ng magulang ko. So, yun nga po ang isusunod kong video. Magkukwentuhan tayo kung paano nagsimula talaga yung tindahan na ito ng nanay ko. So, yun lang po. Hanggang dito na lang ang video ko. Salamat po ng marami. God bless us all po sa atin.